Nagbukas ang pelikula sa pagpapakita ng mga lihim na ahente ng gobyerno, sa pangunguna ni Sergeant George na tila nasa isang uri ng mutant hunting mission. Dumating sila sa isang gusali ng organisasyon kung saan nilalapitan nila ang isang lalaking nagngangalang Joseph na nagtatrabaho doon bilang isang janitor. Lumalabas na si Joseph ay isa sa mga genetically enhanced na tao, na nagtataglay ng mga supernatural na kakayahan. Ipinakilala ni George ang kanyang sarili at sinabing alam niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Joseph. Hiniling ni George kay Joseph na sumama sa kanila, ngunit iginiit ng huli na wala siyang ginawang mali. Nang tumanggi ang mga ahente na makinig sa kanyang mga pakiusap, ibinato ni Joseph ang kanyang hawak na walis sa kanila at tumakbo palayo sa pinangyarihan. Hinabol siya ng mga ahente at kalaunan ay na-corner siya sa loob ng isang storage unit. Inilabas ng mga ahente ang kanilang advanced na sandata para hulihin siya, ngunit ginamit ni Joseph ang kanyang kapangyarihan para tumalon palabas sa bubong para makatakas. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay napatunayang walang saysay dahil mayroong mga ahente ng sniper at isang drone sa posisyon upang subaybayan siya. Kasunod nito, hinuli siya ng mga ahente gamit ang isang advanced na taser, binibigyan siya ng sedative, at dinala siya pabalik sa kanilang clandestine facility na tinatawag na CISL. Nang maglaon sa punong tanggapan ng CISL, nilapitan si George ni Captain William, na nagsabi sa kanya na ang mga enhanced na tao na ito ay lubhang mapanganib dahil sila ay may kakayahang pumatay ng tao sa ilang segundo lamang. Nang ipaalam ni George na sinubukan lamang ni Joseph na tumakbo, iginiit ng kapitan na ang ilan sa kanila ay mapanlinlang at pinayuhan siyang mag-ingat. Binanggit din ni William ang isang mailap na enhanced na lalaki na pinatay ang kanyang sariling uri, ngunit wala silang lead sa kanya. Sa susunod na eksena, ipinakilala tayo sa isa pang enhanced na tao na si Anna, na nakikitang nagtatrabaho sa isang garahe ng kotse. Ang may-ari ng garahe na si Danny ay isang mabait na Ginoo, na nagsisikap na makakuha ng peking pasaporte para kay Anna upang makatakas siya sa China. Isang araw, binisita sila ng isang lokal na gangster na nagngangalang Marco at ang kanyang mga tauhan kung saan nakipag-usap si Danny para makuha ang mga peking dokumento. Gayunpaman, nagkaroon ng kaguluhan ang mga bagay-bagay dahil humihiling si Marco ng mas maraming pera. Nang tumanggi si Danny na sumunod, inutusan ni Marco ang kanyang mga tauhan na bugbugin siya. Nagalit dito si Anna, na pagkatapos ay ginamit ang kanyang mga superpower para patayin ang lahat ng mga gangster nang wala sa oras. Sa gitna ng kaguluhan, binaril si Danny, na nagtulak kay Anna na tumawag sa 911 para sa tulong. Kasunod nito, kinuha niya ang kanyang peking pasaporte at tumakas sa eksena. Hinarang ni George at ng kanyang team ang emergency na tawag at sinimulang subaybayan siya gamit ang kanilang advanced na teknolohiya. Bumalik si Anna sa kanyang minivan na tinutuluyan niya. Habang naghahanda siyang umalis, nilapitan siya ng isang estranghero, na nagsasabing narito siya upang tulungan siya. Gayunpaman, hindi siya naniniwala sa kanya at itinulak siya pababa gamit ang kanyang kapangyarihan bago magmaneho. Lingid sa kanyang kaalaman ay tinutugis siya ng mga ahente ng gobyerno sakay ng ibang sasakyan. Pagkaraan ng ilang sandali sa pagmamaneho, sa wakas ay naramdaman ni Anna na may humahabol sa kanya, kaya agad niyang binago ang kanyang direksyon, nagmamaneho sa isang makipot na landas. Sa kabila nito, patuloy siyang sinusubaybayan ng mga ahente gamit ang kanilang drone. Biglang may sumabog na enerhiya na pumatay sa lahat ng kanilang mga tracking device, kasama ang truck ni Anna. Mabilis na kumilos ang mga ahente at nagmamadaling pumunta sa lokasyon ni Anna. Agad nilang pinalibutan ang kanyang van at inutusan siyang isuko ang sarili. Lumabas si Anna at lumuhad sa lupa. Katulad ni Joseph, sinusubukan din niyang patunayan ang kanyang pagiging inosente, na sinasabing hindi niya sinaktan ang sinuman, ngunit hindi nakikinig ang mga ahente. Sinimulan nila siyang kuryentehin gamit ang kanilang taser gun, na lubhang nagpapagalit kay Anna. Pinapataas nito ang kanyang galit, kaya itinapon niya silang lahat gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay pumasok si Anna sa isang abandonadong kamalig na sinundan ni George. Sa paghintay ng tamang sandali, tinambangan niya si George at nagkaroon ng pisikal na labanan sa pagitan nilang dalawa. Gumamit si George ng flash grenade para harangin ang kanyang paningin at kuryentehin siya. Ngunit nang tuturukan na niya si Anna ng pampakalma, isang enhanced na tao ang dumating, nagpakita si David mula sa likuran at pinatumba si George. Sa susunod na eksena, dinala ni David ang dalawa sa isang ligtas na lugar kung saan itinali niya si George sa isang upuan.
Pagkatapos ay ginigising niya si George at pinahirapan siya upang ibunyag ang kinaroroonan ng iba pang nahuli na mga enhanced na tao. Nang tumanggi ang sarhento na magbigay ng anumang impormasyon, naghanda si David na patayin siya. Bago pa lumala ang sitwasyon, namagitan si Anna, na iginiit na hindi makatwiran ang mga di makatwirang pagpatay. Nakikinig si David sa kanya at binibigyan si George hanggang umaga para ibunyag ang impormasyon. Umalis na siya at iniwan ang dalawa. Kasunod nito, tinanong ni Anna ang dahilan kung bakit siya hinahabol ni George na sinagot niya na ang mga enhanced na tao ay nakakapinsala. Sinabi rin niya sa kanya na nabasa niya ang kanyang file, na inilantad ang kanyang kasaysayan ng pagpatay sa maraming tao, kabilang ang kanyang mga magulang at ang kanyang therapist. Sa puntong ito, ibinunyag ni Anna ang katotohanan, inilayo siya sa kanyang mga magulang sa edad na 4 at hindi niya alam kung sino sila. Pagkatapos noon, inampun siya ng isang organisasyon ng gobyerno na tinatawag na SISE na nag-eksperimento sa kanya at nagsanay sa kanya na maging isang mamamatay tao. Nagbanta sila na papatayin siya kung hindi siya susunod sa kanilang mga utos. Ibinunyag pa niya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang therapist, binigyan siya ng therapist ng isang pangalan sa halip na tawagin siya gamit ang kanyang nakatalagang numero, kaya pinatay siya ng mga nakatataas dahil sa nagawa niyang kasalanan. Nang marinig ang lahat ng ito, napagtanto ni George na hindi pa siya sinabihan ng buong katotohanan tungkol sa programang pinagtatrabahuhan niya. Kinaumagahan, si David, sa kanyang monitoring room, ay nakakita ng papalapit na mga ahente ng gobyerno. Dahil dito, nagtakda siyang harapin silang mag-isa. Hindi nagtagal, isang matinding away ang naganap sa pagitan ng dalawang partido. Sa gitna ng pakikibaka, pinamamahalaan ng mga ahente na kuryentehin si David at lagyan siya ng gamot na pampakalma, ngunit nananatiling hindi apektado si David. Pinatay niya ang lahat ng mga ahente maliban sa isang opisyal na nagngangalang Scott, na namamahala upang makatakas pabalik sa punong tanggapan. Samantala, sinubukan ni George na kumbinsihin si Anna na si David ay maaaring mapanganib na pinaghihinalaang siya ang pumatay sa kanyang sariling uri. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ni Joseph na ngayon ay may hawak na isang pulang kumikislap na aparato sa kanyang leeg. Pumasok siya sa bahay at sinimulang salakayin si Anna. Habang nag-aaway ang dalawa, nagawang palayain ni George ang kanyang sarili at pagkatapos ay tinurukan si Joseph ng pampakalma. Laking gulat ng sarhento dahil sinabihan siya ng kanyang nakatataas na si Joseph ay papatayin sa pasilidad. Pagkatapos, ibinunyag ni Anna na ang pulang kumikislap na aparato ay isang tool sa reprogramming na ginagamit ng SISE upang kontrolin ang mga enhanced na tao, na ginagawang mga sandata. Ang paghahayag na ito sa wakas ay nakumbinsi si George na siya ay nalinlang ng kanyang organisasyon, at siya ngayon ay nagpasya na tulungan si Anna. Sa susunod na eksena, sumakay sila sa mga snowmobile at nakarating sa pangunahing kalsada. Doon, nilapitan sila ng parehong estranghero, na muling nag-alok na tulungan si Anna. Ang lalaki ay hindi nagtitiwala kay George ngunit pinamamahalaan siya ni Anna na kumbinsihin siya na si George ay nasa kanilang panig. Pagkatapos ay dinala niya ang dalawa sa kanyang lihim na bahay kung saan nakilala nila ang isa pang enhanced na lalaki, si Lou. Ipinakilala rin ng estranghero ang kanyang sarili bilang si Eli, na dating nagtatrabaho sa SISE bilang isang analyst. Gayunpaman, hindi niya alam na ang organisasyon ay aktwal na nag-eeksperimento sa mga tao at nalaman lamang niya nang ang pasilidad ay inatake ni David. Habang nag-uusap sila, inihayag ni Eli ang pagtatangka ng SISE na lumikha ng isang super serum at ma-access ang isa pang dimensyon na may walang katapusang enerhiya. Gayunpaman, upang magamit ang enerhiya na ito, kailangan nilang makuha ang pinagmulan nito na walang iba kundi si David. Dito, ipinahayag na si David ay hindi isang aktwal na tao ngunit isang interdimensional na nilalang, na hindi tumatanda at hindi rin namamatay. Nang masipsip ng SISE ang kanyang enerhiya upang maipasok ito sa mga tao, nawalan ng kakayahan si David na bumalik sa kanyang dimensyon. Simula noon, sinusubaybayan niya ang lahat ng enhanced na tao at muling sinisipsip ang kanyang enerhiya pabalik, pinapatay sila sa proseso. Kapag nakuha na niya ang kanyang buong kapangyarihan, maaari niyang buksan ang portal upang makauwi. Ayon kay Eli, ang tanging paraan para patayin si David ay kunin ang kanyang lakas hanggang sa puntong hindi na niya muling mabubuo ang kanyang sarili at pagkatapos ay maghatid ng panghuling suntok. Gamit ang kaalamang ito, nagpasya si George na bumalik sa punong tanggapan at tipunin ang kanyang koponan, kasama ang ilang mga advanced na armas, upang maalis ang banta.
Ngunit bago siya makaalis, nagpakita si David sa pintuan at pinatay si Eli. Pagkatapos ay inutusan ni Lucy na George at Anna na tumakas, habang nagpasya siyang manatili at labanan si David. Pagkatapos ng ilang minuto ng matinding laban, nadaig ni David si Lo at sinisipsab ang kanyang lakas. Samantala, sina George at Anna ay sinusubukang tumakas sa isang kotse, ngunit nahuli sila ni David sa tamang oras. Itinapon niya si Anna at ibinagsak niya ang isang malaking lalagyan. Kasunod nito, sinimulan niyang sipsipin ang enerhiya ni Anna, ngunit pinigilan siya ni George. Binigyan niya ng alok si David, dadalhin niya si David sa lugar kung saan doon inilagay ang lahat ng nahuli na mga enhanced na tao, ngunit kung ililigtas niya si Anna. Tinanggap ni David ang alok at ang dalawa ay nagmaneho patungo sa lihim na pasilidad ng gobyerno. Si Anna, na nasa ilalim pa rin ng lalagyan, ay inipon ang lahat ng kanyang lakas upang makaalis dito. Sa daan, tinanong ni George si David tungkol sa kanyang motibo kung saan ang huli ay tumugon na kailangan niyang bumalik sa kanyang dimensyon. Higit pa rito, ipinahayag niya ang kanyang paghamak sa kasalukuyang dimensyon, at naaawa siya sa mga tao sa pamumuhay sa ganitong uri ng malaimpyernong lugar. Habang nagsasalita si David, dahan-daang kinuha ni George ang isang taser mula sa sasakyan at itinulak siya palabas ng kotse bago umalis. Dumating ang sarhento sa punong tanggapan upang bigyan ng babala ang pangkat tungkol sa napipintong banta. Gayunpaman, napahinto siya sa pasukan at kinulong bago siya dinala kay Captain Williams. Sinabi niya sa kapitan ang tungkol sa intensyon ni David at kung paano sila dapat magtulungan upang alisin ang banta. Anuman, alam ni Captain Williams na tinutulungan niya ang mga enhanced na tao, na labag sa kanilang protocol, kaya hindi siya naniniwala sa kanya. Inihayag din ng kapitan ang kanyang mga na-reprogram na enhanced na tao, na nilalayon niyang gamitin bilang sandata upang harapin si David. Sinubukan ni George na ipaliwanag na si David ay sumisipsip ng lahat ng enerhiya mula sa kanila, na magpapalakas lamang sa kanya. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ng kapitan at ikinulong siya sa isang selda. Biglang tumunog ang alarma at nakita ng security camera si David na pinapahina ang kakayahan ng lahat ng gwardya sa entrance door. Pagkatapos ay ipinadala ni Williams ang tatlo sa kanyang enhanced na mga tao para pigilan si David, ngunit wala silang laban sa malakas na kapangyarihan ni David. Matapos pabagsakin ang lahat sa kanyang landas, naabot niya si Williams at agad siyang pinatay. Pagkatapos ay pumunta siya kay George at sinabi sa kanya na magdurusa si Anna dahil sa kanya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Anna at hinamon si David para sa isang laban. Ang dalawa ay nagkaroon ng matinding away, habang si George ay patuloy sa kanyang pagtatangka na lumabas sa selda. Si David, na naging mas malakas, ay nagawang ipagtanggol ang lahat ng kanyang mga pag-atake at sinimulan siyang bugbugin ng masama. Sa kalaunan, pinatumba niya siya at nagpatuloy para sa isang panghuling suntok. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang opisyal na si Scott mula sa likuran at pinaputukan siya ng baril. Galit na galit, tumalikod si David at naghatid ng isang malakas na suntok na naging dahilan sa pagkamatay ni Scott. Kasabay nito, pinalaya ni George ang kanyang sarili at inilunsad ang kanyang pag-atake sa kontrabida, ngunit hindi nagtagal ay natalo siya. Si David ay nagpapatuloy upang tapusin siya ngunit sinalakay siya ni Anna mula sa likuran, na nagpatuloy sa kanilang matinding labanan. Pansamantala, kinuha ng nasugatan na si George ang device ng kapitan at ginamit ito para i-unlock ang lahat ng pinto ng cell. Pagkatapos ay gumapang siya patungo sa isang switch at pinindot ito upang maglabas ng gas na dahan-daang nagdi-disable sa lahat ng superpowers. Ngayon na wala ng kapangyarihan, nanghina si David at nagsimulang makaramdam ng sakit sa katawan. Sinamantala ni Anna ang pagkakataong ito para bugbugin siya, sa kalaunan ay bumagsak siya sa sahig. Kumuha siya ng baril para tapusin siya minsan at para sa lahat. Sa kanyang mahina na kalagayan, si David ay humingi ng awa, na nakikiusap kay Anna na huwag siyang patayin. Nang mag-alinlangan siya, kinuha ni George ang baril mula sa kanya at pinatay siya nang walang pagdadalawang isip. Ang eksena ay tumalon sa 4 na buwan, at nakita namin si Anna, na namumuhay ng isang simpleng buhay bilang isang mekaniko. Isang araw, pinuntahan siya ni George na nagbigay sa kanya ng mga detalye ng lahat ng enhanced na tao, na humihimok sa kanya na tulungan silang magkaroon din ng normal na buhay. Sa huling eksena, makikita natin ang isa pang enhanced na binata na ginagawa ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Habang naghahanda siya para sa trabaho, nakarinig siya ng ingay sa pinto at binuksan niya ito.
Ito ay walang iba kundi si David na nagsasabing siya ay dumating upang kunin ang isang bagay na pag-aari niya. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.